Ito ang binabasa natin, brothers. Ito yung mga talata ng ating kaligtasan. Kaligtasan ayon sa sinasabi ng Quran. Sa Surah Al-Imran chapter 3 verse 25, ito ang nakalagay. But how will they fare when we gather them together? Again, a day about which there is no doubt, and each soul will be paid out just what it has earned without favor or justice. At paano naman sila hawatulan kung sila'y alin ng likuhin lahat, sabihin, iharap ng lahat sa araw ng paghukom, na walang alinlangan. And each soul will be paid out, at ang bawat kaluluwa ay babayaran ng ayon sa kanyang kinita, na walang kinisilingan. Sabihin, ang katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang justisya, wala siyang kikilingan. Kung ano ang ginawa ng iyong kaluluwang kabutihan o kasamaan, iyan ang magiging kabayaran mo. And each soul will be paid out just what it is earned. Ang bawat isa sa ating kaluluwa, walang tao na pumarito upang bayaran ng kasalanan mo. Walang tao na mamamatay para sa iyong kasalanan. Kundi kung ano ang ginawa ng iyong kaluluwa, ng iyong sarili, yan ang iyong magiging kabayaran. Dito pa rin sa Quran, nakalagay pa rin dito sa chapter 6. Dito sa Surah An'am or the cattle, ito ang nakalagay. Say, andito na nagsasalita Allah subhanahu wa ta'ala, shall I seek for my cherisher other than God? Hahanatin ko pa ba ang tagapagkandihi ng buong mundo maliban sa Allah? When He is the cherisher of all things that exist, kung si Allah ang siyang tagapagpili o tagapagtaguyod ng lahat ng bagay. Every soul draws the meat of its act on none but itself. Ang lahat ng kaluluwa ay umaayon sa gawa ng kanyang sariling gawa. No bearer of burdens can bear the burden of another. Walang kaluluwang ang magdulot sa kasalanan ng iba. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. The Arabic is very explicit on this, pero hindi masyadong maano sa English. Wala takib qulu nafsi illa alayka. Every soul draws the meat of its up on none but itself. No burden of burden can bear the burden of another. Walang kaluluwa magbabayad sa kasalanan ng iba. Your goal in the end is toward God. Ang inyong hantungan sa katapusan ay ang Allah. He will tell you where the truth of the things wherein you disregard. Ipagtakay sa inyo ang katotohanan ng mga bagay na inyong pinagtatalunan. Kaya dito maliwanag ang kaligtasan natin nasa sa ating sarili. Kung ano ang ating itinanim, may katabihan tayo, siya natin aanihin. Kaya, ang kaligtasan natin, hindi tayo dapat naniwala sa mga doktrina na magpapagulo sa mga isip. Ayon sa pagtuturo ni Pablo. Dito pa rin, nakalagay pa rin sa Quran ang tungkol sa tinatawag natin salvation. Kaligtasan natin, dito sa chapter 53, verse 38, ito ang nakalagay. That man can have nothing but what he is strived for. Na ang tao ay walang mapapakinabang maliban sa kanyang pinagsusumikapan. Ito, masyadong maliwanag ang pagkakasabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala. That man
can have nothing but what he strives for, na wala siyang mapapakinabangan maliban sa kanyang pinagsusumikapan. Kayo, kung hindi kayo nag-apply dito sa Saudi Arabia, nandito ba kayo? Ibig sabihin, ang pinag-apply niyo sa agency, ang father niyo, tapos kayo napunta rito. Kung hindi kayo pumasok sa eskwelahan, makakatapos kayo kahit elementarya o kahit high school. Hindi pwedeng i-substitute ang isang tao kung ikaw magkaroon ng diploma. Iba ang nag-aaral, tapos ikaw ang tumanggap ng diploma. Kung ano ang tao mapapakinabang niya, kung ano ang kanyang pinagsusumikapan. So makatuwid, kung gumawa ka ng mabuti, sa iyo ang pakinabang. Kung gumawa ka ng masama, sa iyo ang kasahulan. Hindi ang ibang tao ang magbabayad at aako ng iyong kasalanan. Sapagkat yan, labag yan sa hustisya ng Allah bilang siyang pinakamakatarungan sa lahat. Ito pa rin ang nakasulat dito sa Surah 17, chapter 17, verse 15 ng Holy Quran. Who receiveth guidance, receiveth it for his own benefit. Ang sino man tumanggap ng patnubay ay tumatanggap niyon para sa kanyang kapakinabangan. Kung tayo ay sumusunod sa mga utos, ang kapakinabangan sa atin. Kung hindi tayo sumunod sa utos, hindi malulugi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mabawasan ang kanyang kaharian, hindi mababawasan ang kanyang kapurihan. Kung tayo ay sumunod, ito'y ating sa ating kabutihan. Pareho pa rin ang Allah, hindi siya malulungkot kung tayo ay sumunod o hindi sumunod. Kundi ang kapakinabangan sa atin. To go astray, do so to his own law. Sino mang tumaha sa landas ng kaligawan, sino man tumahak ng ligaw na landas, ang kanyang pagkawala, ang ibig sabihin, ang kanyang kasahulan, ang kanyang di kapakinabangan ay sa kanyang mapupunta. No bearer of burdens can bear the burden of another. So yan ang sinabi ulit, walang sino mang kaluluwa ang magbabayad o magdadala ng pagkakamali ng iba. Nor would we beat it with our wrath until we had sent an apostle to give with warning. At hindi natin kayo bibigyan ng kaparusahan malibang kayo nabigyan namin ng patnubay. So dito makikita natin ang batas ng Allah, subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo iharap sa paghukom at hukuman niya tayo sa katulad malibang nagpadala siya ng patnubay. Kapag hindi siya nagpadala ng patnubay at tayo hukuman ng Diyos, sa makatwid siya hindi makatarungan. Bilang makatarungan, bago ang pagharap sa paghukom, bibigyan niya tayo ng sapat na patnubay. Kaya, ito ang tinatawag nating kaligtasan sa Islam. Dito, babasahin pa rin natin sa Quran, dito sa chapter 7, verse 42, ito ang nakalagay. But those who believe and work righteousness, doon sa mga sumasampalataya at gumagawa ng katuwiran o kabutihan, no burden do we place on any soul. Wala kaming pabigat na ibinigay sa anumang kaluluwa, but that which it can bear, na kanya lamang makakaya. They will be the companions of the garden, therein to dwell forever. Sila ang makakasama ng mga hardin, at mananahan sila roon magpakailanman. Kaya dito, ang ating kaligtasan upang makasama tayo sa hardin, doon sa tinatawag na paraiso ng Diyos at mananahan tayo doon magpakailanman, ay magkaroon tayo ng pananampalataya at gumawa tayo ng kabutihan na katuwiran. At tayo ang mag-aani ng mga katuwiran at mga kabutihan ito na ating matatamasa sa aral ng paghukom. Dito pa rin sa Quran, nakalagay pa rin dito sa chapter 39. Sa verse 53 to 55, ito nakalagay.
Say, ang aral ng salita, O my servants who have transgressed against their soul. O aking mga alipin na lumabas sa kabutihan at napasama nilang kanilang kaluluwa. Despair not